Ngayon mga bossing, ano ba pangalan ni ni sir? Ipaliwanag ang discrepancy sa salin at Lipatan po natin ito po ay patungkol doon sa salin ni Marcoleta. Si Attorney Carlo Ibanez. Nagagalingan ho ako dito mga bossing. Lagi po dumadaan sa aking Facebook page o sa aking Facebook. Ito pong si Attorney Carlo Ibanez. Ang husay, maayos, magpaliwanag at klarong-klaro at madaling intindihin po. Ito po ay patungkol doon kay Marcoleta doon sa sose niya at sa salin niya. Attorney, ay mga boss bilang pagpugay po at pasasalamat kay attorney, pakibisita nyo po yung kanyang Facebook page. Makikita nyo po lahat kanyang mga content. Napakagaling magpaliwanag po. Attorney, pahiram ng video mo para mas maliwanagan nung mga viewers ko dito. Sa isang interview sa Net25, sinubukan ni Marcoleta ipaliwanag ang discrepancy sa salin at sose niya. Remember, sa salin, sabi niya 51 million lang daw ang net worth niya. 51 point something, 51.9 million yung kanyang salin, Round up mo 52 million, parang pareha sila ni Pulong. Billion naman pala yung kay Pulong. Pero sa Statement of Contributions and Expenditures or yung SOSE, 112 million daw ang ginastos niya sa kampanya. Correct, yun. Piruin mo, laking pera. Hindi tugma doon sa salin mo. Kung siyempre, kung siya galing naman sa bulsa mo yon, like example, iniisip siguro ni Marcoleta na, wala na, nagastos ko na yun. Kaya siyempre, kapag ka ako tumala o naglumagda o sumulat dito, o inilagay ko sa salin ko yung mga siyempre, yung mga natitira na lang sa akin, hindi nakasama yung mga nagastos ko. Pero kung isipin natin mga kababayan, let's say, 50 million yung natira sa kanya, tapos 100 million na lang yung nagastos. 150 million, yung pera mo, tapos 100 milyon gagastusin mo sa kampanya mo, na hindi ka sigurado kung mananalo ka. Gagawin po ba ng isang matinong tao yun? Hindi. Sobrang sugal yun. Di ba? Niya. Tapos, zero daw ang contributions. Ibig sabihin, lahat yon sariling pera niya. Correct. So, ngayon, syempre, pagsasamahin mo yon yung 50 million na sinasabi at yung 100 million, mga kababayan. Di ba? Ganun. So, syempre, ang iisipin mo doon, baka dating pera ni Marcoleta yon na naubos na, kaya hindi niya nasinama doon sa kanyang salin. Paano nangyari yon? Ang explanation niya ito. Sobrang nakakatawa at sobrang incriminating. Mapapailing ka na lang. Panoorin natin. Ganito yan. Ayan na lang, mapapailing. Araw-araw naman po kaming napapailing kay Marcoleta, lalong-lalo na kapag ka na aalala ho namin yung 2,000 pababa na bill sa kuryente, libre na. Hindi ho namin nakakalimutan yan. Ewan ko si Marcoleta, kinalimutan na ho yata, mga kababayan. Paliwanag mo nga, Marcoleta, yung salin mo. Napakasimple lang ng paliwanag dyan Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Mga kaibigan ko. Sandali. Maharang na agad kita dyan. Sabi mo, ang nilagay mo nga dun walang walang kahit anong donasyon o walang kahit anong pera na galing sa labas. Di ba? Zero. Nagbigay sa akin talaga. May nagbigay. Ibig sabihin, nag-donate. Mga kababayan. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana huwag muna kaming i-disclose ang identity. Sa dami nun, mga kababayan, lahat hindi nagpasabi ng pangalan, Ibang klase, mailusot lang. Sige, banat, boss! Papa. Total, nandiyan ka naman sa sumbungan mo, Net25. Di ba yun, San? Na hindi mo i-disclose? Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. May paggalang pang nalalaman. Kailangan kundi kapag ka inilagay mo yung kanila o pagka inisinulat mo sila, mababanggit yan, malalaman yan. Di ba? May ganong mga issue. Mga bossing, ang lupit ni Marcoleta, pero ang dalihong intindihin, mga kababayan. Kasi nga po, syempre, susumpaan mo yung sose, susumpaan mo yung salin, kailangan lahat ng yan is totoo yung sinasabi mo. Walang labis, walang kulang. Kumpletos, recados. Kung kaya mong i-itemize lahat yan, kailangan i-itemize mo lahat yan. Di ba? Tulungan ka Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Ibig sabihin, nagsinungaling ka na. Meron pa lang nagbigay sa iyo ng donasyon, pero ang sinulat mo, walang donasyon. Perjury yan, boss. May kasong meron niyang kulong.
'Di ba? May kulong yan, boss. Lahat po nung sinumpaan mo, pagka napatunayan na ikaw ay nagsinungaling, perjury. May kulong yan. Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution pero utang na loob mo sa akin yan. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, Saan ba ako nakakita nung gano'n? Yung parang hindi pwedeng isiwalat ang kanyang identity. Sa mga pataya naman yung Marcoleta eh. kaya sinabi ko zero in contribution. Meron bang batas, Nelson? Zero contribution. Pagsisinungaling na yun, pero may contribution kang nakuha. Meron kang donasyon na nakuha. Ano magsasabi? Pipilitin ko silang i-disclose. Bigyan mo ako ng batas. Ayaw mong sumagot. Yung pagpapail ng SOSE, Sen. Ayan, di ba? Yan. Pinagmamalaki ho. Kaya gustong-gusto ko ho yung lawyer eh. Mga bossing na si Atty. Carlo eh. Kasi i-explain niya ho lahat ito. No? Ano kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala? Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang Sabi ni Marcoleta, wala daw batas para doon na kumbaga pipilitin or etc. panindigan ko. Meron bang batas? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Sen. Kung meron o wala. Oh, yan. Hindi maghanap sila. Ayan sabi niya. Kaya si Atty. Carlo. Atty. Carlo, banatan mo, sir. Marami daw kaibigan na nagbigay ng pera sa kanya para sa kampanya. Bakit sa SOSE niya zero contributions daw? So, inamin niya mismo na nagsinungaling siya sa SOSE niya. Hindi rin niya kailangan i-disclose kung sino ang mga nagbigay kasi nakiusap daw sila na huwag banggitin ang pangalan. Pero, ito ang matindi. Wala daw batas na nagre-require sa kanya na Yan na. Mukhang mapapahiya na si Marcoleta. Kaya natatawag na lowest rank ng abogado tong si Marcoleta eh. Kasi mahilig yung mga ganyan tapos masosoplak ng mga ibang abogado. disclose ang mga detalye sa campaign contributions. Galing yan sa abogado ha. Kahit nga law student or kahit nga high school student, alam na bawal magsinungaling sa isang sworn statement. Correct! Oo, tayo mga kababayan, syempre. Kaya ka nga sumumpa eh. Kailangan lahat ng sinasabi mo dito ay pawang katotohanan lang. Diba? Tapos kay Marcoleta, iba pagkakaintindi. Isa-isayin natin ang mga batas. RA 7166, the Synchronized National and Local Elections and Electoral Reform Act. Sabi dito, every candidate shall file a full, true, and itemized statement of contributions and expenditures in connection with Kailangan lahat ipaliwanag, i-itemize mo pa kung kaya mong i-itemize. Alam niyo po yung kay Villar mukhang may sabit din kasi kumbaga Mark Villar, parang yung sa kung di ako nagkakamali, yung mga sasakyan parang nilagyan niya lang ng isang buong pangalanan eh. O isang buong pangalanan to, ito 800 million o kung magkano man yung linagay. Hindi dapat yung mga malalaking mga bagay na yan na milyon-milyonan itemize yan. No, hindi kagaya nung mga maliliit lang. O ito mga accessories, mga abubot, halagang 100,000 lang ito. Sama-sama na lang sila. 'Di ba? the election. May isa pa. Kasi bakit to kailangan i-itemize mga bossing? Malay ba nila, ito yung mga kasama diyan. Tapos ito yung mga ganun. Hindi, yan yung tinutukoy ko. Kung naka-itemize yun, mga boss pa mo, sir, lalo na yung mga sasakyan, Mercedes-Benz, Ford, BMW, etc., Jeep Wrangler, Rubicon, Audi, kung naka-itemize doon, pag sinabi, boss, eto, sige, check natin tong mga naka-item dito ng mga sasakyan mo. Nandito lahat. Okay, good. No? Eto, wala to boss, wala ito wala yung Chrysler dito sa makikita ho. Malalaman ho. Diba? Pero kung bulk yan, hindi boss, yan kasama yan doon sa bulk na sinasabi ko. Ganon. Kahit anong maturo na pwedeng sabihin na, boss, kasama ba to? Kasama yan doon sa bulk ko. Mailulusot, di ba? COMELEC Resolution number 11109. All campaign contributions, whether in cash or in kind, from any person or entity must be fully declared in the SOSE. Di ba? Para malaman kung saan nanggaling yung mga kaperahan na ginamit mo doon sa eleksyon. Paano kung tumanggap ka ng pera sa mga drug lord? Together with corresponding details of expenditures. At syempre, andyan din ang Article 183 of the Revised Penal Code. Sabi dito, guilty ng perjury ang
Kasi siyempre ho, mga kababayan, ang mangyayari diyan kapagka ikaw tumatanggap doon sa mga drug lord, ang mangyayari ho, ang unang iisipin ng mamamayang Pilipino, poprotektahan nito yung mga drug lord. Yun yung mga iniiwasan diyan. Kaya pinapaliwanag lahat yung mga sasose, no, doon sa expenditure mo nung eleksyon. Okay, andyan din ang Article 180. All campaign contributions, whether in cash or in kind, from any person or entity must be fully declared in the SOSE, together with corresponding details of expenditures. At syempre, andyan din ang Article 183 of the Revised Penal Code. Sabi dito, guilty ng perjury ang sinumang tao who knowingly makes untruthful statements under oath. Naku po, mukhang makukulong pa si Marcoleta, mga kababayan. Pagka napatunayan po at hindi na idepensa ng maigi ni Rodante Marcoleta, iyaan pong SOSE at SALN niya, may kulong ang kalalabasan, ano? Kaya ang ginawa ni Marcoleta, he basically confessed to falsifying a document under oath. Nakalimutan yata ni Marcoleta ang dahilan kung bakit required ang SOSE at SALN. Ginawa yan para sa transparency, para makita ng taong bayan kung saan nanggaling ang pera ng mga politiko at kung paano nila ginastos ito. Kung galing yan. Eto, galing itong pera nito, galing pinangangampanya nito doon sa mga drug lord na ganito, ganyan. Siyempre, alam mo na, kapalit niyan. Suportahan anuhan sila, proteksyonan sila sa kanilang negosyo. Diba? Attorney Carlo, maraming salamat po dito sa video nito. Naliliwanagan po yung mga viewers natin dito sa Mark Ramos channel, mga bossing. Puntahan nyo, panoorin nyo at napakagaganda nung mga paliwanag niya. At ang galing pang mag-gitara niyan. Di ba?